Isang digmaang nukleyar ang Samira sa buong mundo. Isang tigang na mundo na may mga kakaiba at mararahas na pangyayari ang magbubukas. Mga kakaibang halimaw ang lumitaw sa tuktok ng isang marangyang mansyon. Doon, ipinagdiriwang ng may-ari ng bahay ang kaarawan ng kanyang munting anak na babae. Sa oras na iyon, patuloy na nagbabalita sa TV na malapit nang sumiklab ang digmaang nukleyar. Ngunit ang mga mayayamang taong ito ay hindi pa rin nagbigay pansin. Inanyayahan pa nila si Cooper mula sa Marine Corps upang mag-perform para sa mga bata para may pambayad sa kanila. Ang anak ni Cooper ay sumusunod lamang sa lahat ng kahilingan ng customer. Ngunit ayaw niyang itaas ang kanyang hinlalaki. Sa harap ng kamera, nagtaka ang anak ni Cooper at nagtanong sa kanyang ama kung bakit hindi siya nagtataas ng hinlalaki. Ipinaliwanag ni Cooper na may isang patakaran sa larangan ng digmaan. Kung ang kalaban ay maghagis ng nuclear bomb, maaari nating itaas ang ating hinlalaki para sukatin. Kung ang usok na hugis kabute ay mas maliit kaysa sa hinlalaki, mabilis tayong tatakbo para makatakas, ngunit kung ito ay mas malaki kaysa sa hinlalaki, hindi na kailangang tumakbo. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, ngunit hindi inaasahan na pagkatapos nito ay may lumitaw na isang nakakasilaw na liwanag. Ang inosenteng bata ay itinaas ang kanyang hinlalaki para sukatin, at napagtanto na ang mushroom cloud na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang hinlalaki. Ang nakapangingilabot na init ay agad na dumating, kaya't agad na binuhat ng may-ari ng bahay ang mga bata papasok sa bunker. Si Cooper ay karga ang kanyang anak na babae, sumakay sa kabayo at mabilis na tumakas. Ang mundo ay tila nawasak sa isang iglap, at ang mga pangyayari ay nagbago. 219 na taon ang lumipas, sa loob ng bunker BLG. 33 na itinayo ng isang kumpanya ng teknolohiya. Isang babaeng nagngangalang Lucy ang nag-i-apply sa lupon ng pagtatasa. Umaasang maaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa kasal. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Lucy sa sarili niya, nalalaman natin ang buhay ng mga tao sa loob ng bunker. Ay napakamasagana, marami silang libangan, hindi lang walang anumang pinsala. Maaari pang ang sabihing masaya sila pagkatapos suriin ng konseho ang mga papeles ni Lucy. Pinagtibay nila ang aplikasyon ni Lucy para sa kasal. Ang tatay ni Lucy na si Hank, ang tagapamahala ng Bunker 33, ay naghanda ng perpektong kasal para sa kanya. Ngunit hindi pa alam ng mag-ama kung sino talaga ang magiging asawa niya. Dahil ipinagbabawal na magpakasal ang mga magkakamag-anak, kaya tuwing 3 taon, ang mga nakatagong yungib na magkakalapit ay magsasagawa ng kasalan. Sa pagitan ng dalawang panig, at sa pagkakataong iyon, mabigat na bumukas ang pinto ng yungib sa harap niya. Ang pinuno ng nakatagong yungib bilang 32 ay lumapit upang makipagtransaksyon. Ang kanilang mga sebada ay natuyo at namatay, na nagdulot ng matinding pagkalugi sa yungib bilang 32. Sa pagkakataong ito, ang dalawang panig ay magpapalitan ng kasal upang mapanatili ng bagong tagapamahala ang kanyang posisyon, dahil gagamitin ni Hank ang mga buto at mga pyesa ng makina bilang kapalit para sa isang binata, at pagkasabi nito, dahan-daang lumabas si Monty, ang napiling tao. Siya ay matangkad, malaki ang pangangatawan, at gwapo ang mukha. Nang makita ito ni Lucy, labis siyang nagalak, at mabilis silang naging mag-asawa. Sa harap ng lahat, umakyat sa entablado si Hank bilang ama ng ikakasal. Nakatira sila sa ilalim ng lupa sa loob ng 200 taon. Gaya ng inaasahan, bababa na ang antas sa ibabaw ng lupa. Sa madaling panahon, babalik na ito sa normal. Baka sa panahon ng mga anak ni Lucy at Monty, makakabalik na sila upang manirahan sa ibabaw ng lupa. Napakaliwanag ng kinabukasan ng bunker. Ngunit napansin ng kapatid ni Lucy na si Norm na may kakaiba sa mga tao sa bunker 32. Lihim siyang umalis sa lugar ng kasalan at pumasok sa bunker 32. At tama nga, nakita niya ang isang napakalupit na tanawin. May mga bangkay sa lahat ng dako. Mabilis na tumakbo si Norm sa bunker 33 para mag-ulat, at sa oras na iyon, napansin din ni Lucy na may kakaiba sa kanyang asawa. Itinaas niya ang kanyang bracelet para suriin at nalaman niyang si Monty pala ang raider na sumalakay. Isang segundo lang ang nakalipas, nag-iinit pa sila. Ngayon, nag-aaway na sila, may patay at may buhay. Kinuha ni Lucy ang kutsilyo sa kusina para lumaban, ngunit inagaw ito ng kalaban at tinusok siya. Nagmadali si Lucy na gamutin ang kanyang sugat. At mabilis na tumakbo palabas para tulungan siya, nakita niyang naging impyerno na ang buong Vault 33.
Halos pinatay na ng mga raider ang lahat ng kanyang mga kababayan. Nagmadali si Lucy na iligtas ang kanyang kapatid, hindi niya inaasahan na si Monty ang sasalubong sa kanya. Buti na lang at dumating ang kanyang ama sa kritikal na sandali. Sinuntok niya si Monty at pagkatapos ay hinawakan ang ulo nito at isinawsaw sa drum ng tubig. Kaya nalunod ito, sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hank ng abiso. Nasira na ang pinto na naghihiwalay sa dalawang silungan. Pinangunahan niya si Lucy at nagmadali papunta doon, nakita lang nila ang mga raider. Kinuha ang maraming tao mula sa Vault 33 at nagbanta. Si Hank ay nagbigay kay Lucy, syempre hindi pumayag si Hank. Pagkakulong ni Hank kay Lucy sa loob ng airlock, siya ay dinukot ng mga raider. Kamukha mo ang iyong ina, saan mo dadalhin ang aking ama? Sa totoong mundo pagkatapos ay activate ng mga raider ang bomba. Ang timer ay agad na umalis sa Vault 33. At pagkatapos ay tuluyang nawasak ang Vault 33 pagkatapos ng pagsabog. Kinabukasan, nagsimula ng maglinis at mag-ayos ang lahat. Nag-alok si Lucy na bumuo ng search team para hanapin ang kanyang ama sa labas. Ngunit ang mga nabubuhay ay gustong maging leader. Wala silang intensyon na hanapin si Hank para kay Lucy. Sa wakas ay naintindihan niya na ang pinakamahusay na paraan ay kumilos ng mag-isa. Huwag umasa sa iba. Tinulungan siya ni Norm at ng kanyang pinsan. At umalis siya sa bunker patungo sa ibabaw. Kaya ang maganda at inosenteng bulaklak na hindi pa nakakaranas ng mundo. Si Lucy ay opisyal na pumasok sa totoong mundo, lumipat sa isang wasak na lugar. Si Maximus ay bagong miyembro ng Brotherhood of Steel. Ang Brotherhood of Steel ay isang organisasyong militar. Pinagsama ang agham at relihiyon bago pa man magkaroon ng digmaan. Ito ay isang base militar ng hukbong Amerikano. At ang mga siyentipiko ng organisasyong ito ay patuloy na nagtutuon ng kanilang lakas sa pagsasaliksik sa agham upang kontrolin ang teritoryo ng hari. Noong araw na iyon, isang grupo ng mga gwardya na nakasuot ng T-60 red armor ay natapos ang kanilang misyon at bumalik sa base. Para sa mga bagong recruit tulad ni Maximus na ang trabaho ay maglinis ng banyo. Walang pagkakataon na makahawak ng armor. Si Dan at ang kanyang mga kasamahan ay lihim na pumasok sa bodega upang masilayan ng malapitan ng armored suit na may makina. Ngunit biglang dumating ang nakatataas at tinawag si Dan. Ngunit hindi siya pinarusahan sa biglaang pagpasok sa bodega. Sa halip ay napromote siya bilang kabalyero na si Titus na sumusunod sa nakatataas bilang kanyang alalay. Si Maximus ay labis na inis dahil ang kanyang mga kaibigan ay nakapunta sa ilang para sa misyon. Samantalang siya ay naiwan lang sa base para maglinis ng dumi. Nang sumunod na madaling araw, biglang sumigaw si Dan. Mayroong naglagay ng talam ng labaha sa sapatos mo. Malubhang nasugatan ang talampakan ni Dan. Tiningnan siya ng nakatataas habang nakaupo si Maximus sa tabi niya. Kaya nagpa siya siyang isama ang bagong batang ito bilang kanyang kasama. Mabilis na tinanggap ni Maximus ang seremonya ng pag-promote. Isang nagbabagang letrang ang inilagay sa likod niya. Mabilis na ibinigay ang unang misyon. Ang pinakamataas na pastor ng federasyon ay nakatanggap ng balita na may isang residente ng organisasyong NC Raft na tumakas. Ang taong iyon ay may dalang isang bagay na may malaking potensyal. Ang bagay na ito ay maaaring sumire sa ating bansa, maaari rin itong magligtas sa ating bansa. Kaya't ang mga kabalyero ng Legion ay nagsimulang maghanap sa bawat pulgada ng lupain doon, upang mahanap ang target na iyon. Napakabilis na ipinadala ang mga larawan ng pinaghihinalaang tao sa kamay ng bawat isa. Hindi nila inaasahan na ang kalaban ay isa lamang matandang lalaki na may salamin. Bukod pa rito, may kasama pa siyang aso. Agad na kinuha ni Maximus ang kanyang mga gamit kasama ang mga kabalyero ni Titus at umalis. Tiningnan niya ang base sa ilalim ng kanyang mga paa, determinado siyang gumawa ng isang bagay. Kasabay nito, isang grupo ng mga lalaki ang pumunta sa libingan upang hanapin si Ghoul. Ang tinatawag na Ghoul ay ang mga naapektuhan ng napakalaking radiation. Ang kanilang katawan ay bahagyang nag-mutate, ang mga Ghoul ay mayroon pa ring katinoan. Ang kanilang isip ay hindi naiiba sa mga normal na tao. Bukod pa rito, mayroon ding mga baliw na Ghoul na ang isip ay nabubulok na. Ang mga taong ito ang nakahanap sa mga Ghoul na gising pa. Sila rin ang mga kasama ni Cooper. Ang taong lumabas sa simula ng pelikula, gusto nilang mahanap ang matandang nakasalamin na nakatakas mula sa NCLAF. Pagkatapos ay kukunin ang malaking gantimpala. Sayang, hindi nakikipagtulungan si Cooper sa kanila. Mabilis niyang naubos ang mga walang kwentang ito. Ang pinuno ng mga lalaki ay nasa loob ng kabaong.
Sino ba talaga ang misteryosong matandang nakasalamin? Dati siyang nagtatrabaho sa laboratorio ng NCLAF. Lahat ng oras niya ay ginugugol sa pag-aaral ng mga asong mangangaso. May regulasyon sa laboratorio na isusunog ang mga tuta na may timbang. Mas mababa sa 280 gramo, ngunit siya ay isang taong may awa, kaya nang irehistro niya ang timbang ng tuta na may markang CX404. Sadyang dinagdagan niya ito para umabot sa pamantayan. Hindi niya ipinasa ang 404 sa iba para sanayin. Bagkus ay lihim niya itong itinago para siya mismo ang mag-alaga. Ang 404 sa ilalim ng kanyang pangangalaga ay lamaking malusog. Ngunit hindi inaasahan, isang araw, ang mga kasamahan niya sa laboratorio ay natuklasan ang kanyang hindi naaayon sa patakaran na kilos, at itinulak pa siya sa lupa. Hindi pinayagan ng 404 na may manakit sa matanda, agad itong sumugod at kinagat hanggang mamatay ang siyentipikong iyon. Alam niyang hindi na siya maaaring manatili ng matagal dito kaya isinama niya ang 404, at isang itim na bag ay nagmamadaling umalis. Mabilis na lumipat sa panig ni Lucy, nakita niya sa tigang na lupa na walang tao. Ang bahay sa tabi ng dagat at ang mga tuyong kalansay ng 3 miyembro ng pamilya. Sa mesa ay may lason na ginawa ng kumpanya ng teknolohiya upang magtayo ng mga bunker. Ginawa ng Vontech, makikita kung gaano kadesperado ang pamilyang ito. Kaya dinala pa nila ang kanilang anak para magpakamatay. Pagdating ng gabi, nagising si Lucy sa mga tunog ng pag-iyak. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang 404 na kumakagat sa isang ipis na may radiation. Ang matandang nakasuot ng salamin na nakaupo sa tabi ay nagsalita. Ang mga ngipin ng mga mutated na ipis na ito ay madaling makakagat kay Lucy sa maliliit na piraso at lunukin kaya ang mga taong nakatira sa ibabaw ay hindi magsisindi ng apoy. Sa gabi hindi nag-iingat si Lucy sa iba, kaya tinanong niya ang matandang lalaki kung kilala niya ang isang babaeng nagngangalang Moldaver. Kinidnap siya ng aking ama, hindi sinagot ng matandang lalaki ang tanong ni Lucy. Pinayuhan lamang siya na bumalik agad sa bunker. Siyempre hindi sumuko si Lucy sa kalagitnaan ng araw. Kinabukasan nagtanong siya ng direksyon sa isang lalaki. Wala akong armas, wala rin akong pera, okay lang iyon, magtatanong lang ako ng direksyon. Tinanong ni Lucy kung nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nag-escort sa isang bilanggo. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ng lalaki kay Lucy na pumunta sa bayan ng Philly para maghanap. Ngunit napakadelikado doon. Mas mabuti pa kung manatili ka rito at maging asawa ko. Baka mamatay ka doon, hindi mo na kailangang magtiis ng matagal. Sa kabilang banda, naghahanda na rin sina Maximus at si Knight Titus na pumunta sa bayan ng Philly. Hindi inaasahan, sa kalagitnaan ng biyahe, si Knight Titus ay nabagot. Hindi pa man nakakarating sa destinasyon, hinawakan niya si Maximus at tumalon mula sa helicopter. Ilang libong metro pa ang layo ng lugar na ito mula sa bayan ng Philly. Si Maximus na malas ay napilitang maglakad kasama si Knight Titus. Dumaan sila sa isang kuweba sa kagubatan. Doon nila natagpuan ang kahon ng karne at ang balabal ng matanda. Mukhang huminto dito ang sospek para magpahinga. Ang kapansin-pansin ay maraming puting buto sa harap ng kuweba. Pinapangunahan ni Knight Titus si Maximus para mag-scout sa madilim na kuweba. Walang ibang kakaiba. Nang akala ni Maximus ay lilinggan na siya palabas para iulat kay Titus. Nakakita siya ng isang oso na nag-mutate dahil sa radiation. Nakatayo sa likod ni Titus, ang nakakatakot na hayop ay nagngangalit at kinakagat si Titus. Kung wala ang baluti na nagpoprotekta, marahil nabali na ang kanyang mga buto. Halatang natakot si Titus, ang baliw na mutated bear ay naglalaro kay Titus. Sa huli, si Maximus pa rin ang tumakbo at binaril ito hanggang mamatay. Ngunit hindi inaasahan, si Titus ay hindi man lang nagpasalamat kay Maximus. Bagkus ay hindi tumigil sa pagmumura at paghamak kay Maximus upang ilabas ang kanyang galit. Ngunit hindi alam ni Titus na ang kasama, na mukhang tapat at simple na ito ay hindi madaling apihin. Pagkatapos patayin ni Maximus si Titus, isinuot niya ang baluti na matagal na niyang pinapangarap. Matagal ko nang sabik na subukan ang mga feature nito. Ang napakalakas na T-60 armor ay nagulat kay Maximus kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. At sa sandaling ito ay dumating si Lucy sa bayan ng Philly, dala ang larawan ng kanyang ama at nagtanong sa lahat ng dako. Ngunit ang mga taong nakatira sa bayan ng Philly ay malamig. Walang pakialam, hindi nila pinansin ang tanong ni Lucy. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng isang tindahan. Pumasok si Lucy at tinanong ang may-ari ng tindahan, nakita ko na maraming kagamitan ng kumpanyang Vontech dito.
Siguradong nakikipag-ugnayan ka sa mga kriminal. Kailangan ko ng isang kriminal. Kilala mo ba si Moldaver? Lahat ay nakakakilala kay Moldaver. Umalis ka na dito, mga tao sa bunker. Ang matandang babae ay hinahamak ang mayayaman na nagtatago sa bunker. Walang sinabi, agad niyang pinalaya si Lucy palabas ng tindahan. Hindi inaasahan, paglabas niya ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na may salamin. Bukod pa rito, alam na alam niya ang tungkol sa mga nakatira sa bunker. Shelter 33, si Lucy ay labis na mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng matandang lalaki. Sa sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng tindahan at si Cooper. Tinatawag nila ang matanda na si Dr. Wilzeg. Gusto ni Cooper na hulihin si Wilzeg para makuha ang gantimpala, habang ang may-ari ng tindahan ay tumanggap ng pera para tulungan si Wilzeg na makalabas. Sa bayan ng Philly, sa tingin ko nagbago na ang plano. Galit na sumigaw ang may-ari ng tindahan, sino man ang makahuli sa dagol na ito. Bibigyan ko siya ng 1,000 takip ng bote, agad na kumilos ang lahat ng nakarinig. Ngunit isa-isa silang namatay sa baril ng ghoul habang sila ay nag-aaway ng matindi. Sinamantala ni Lucy ang pagkakataon para tingnan ang mga libro sa tindahan. At talagang nahanap niya ang pangalan ni Moldaver. Sa kabilang banda, si Cooper ay naghahanda ng hulihin si Wilzeg. Hindi ko inaasahan na biglang sumugod ang 404 kaya mabilis niyang hinugot ang baril at binaril ito hanggang mamatay. Si Lucy na nasa tabi niya ay hindi na talaga makatiis. Inaamin ko na hindi ko alam ang sitwasyon mo. Ngunit sa tingin ko ay hindi ka patas sa taong ito. Sayang, hindi natakot si Ghoul Cooper sa banta ni Lucy. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Maximus. Protektahan niya si Lucy at hinarang ang bala. Ang T-60 armor ay tila matigas, na hindi kayang sirain. Higit pa rito, ang mga sandatang nakakabit sa loob ay hindi rin basta-basta. Pansamantalang hindi makatakas ang ghoul, mabilis na ay nalalaya ni Lucy si Wilzeg papasok sa tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay kumuha ng isang peking paa para isuot sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Lucy na samahan si Wilzeg upang makipagkita sa kanyang kliyente. Nang marinig iyon ni Lucy, naghahanda na siyang tumanggi, ngunit sinabi ng may-ari na ang kliyente niya ay si Moldaver. Maaaring mapalapit ni Wilzeg sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinanggap ni Lucy ang misyon. Inilagay ng may-ari ng tindahan ang mga coordinates sa device na suot niya sa kamay. Ang matanda at ang bata ay agad na umalis habang nagkakagulo. Dahil hindi pa sanay si Maximus sa pagkontrol ng armor, naipit ang kanyang paa. Sinamantala ito ni Cooper para maging panalo ang pagkatalo at sinira ang armor ni Maximus. Nang masira ang armor, lumipad si Maximus sa himpapawid, na parang lobong naubusan ng hangin, at sa huli ay bumagsak sa construction site sa tabi. Pumasok si Cooper sa tindahan at doon lang niya nalaman na nakatakas na si Wilzeg. Nakita niya si 404 sa lupa na malapit ng mamatay. Kaya tinurukan niya ito ng serum, baka sakaling magamit niya si 404 para mahanap si Wilzeg. Ngunit sa oras na iyon, hindi na talaga kaya ni Wilzeg. Lihim siyang uminom ng lason pagkatapos ay kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Pinaputol niya ang sarili niyang ulo kay Lucy pagkatapos ay dinala ang ulo niya kay Moldaver. Dahil ang bagay na may napakalaking enerhiya ay nakatago sa loob ng kanyang ulo. Nagsalita si Wilzeg at pagkatapos ay tuluyan ng huminga ng huli. Hindi na binigyan si Lucy ng pagkakataong tumanggi. Nang dumating si Cooper, isang ulo na lang ang nakita niya. Hindi pa rin siya sumuko at isinama ang 404 para hanapin ang ulo ni Wilzeg. Dala ni Lucy ang ulo ni Wilzeg, napagod na siya kaya nagpahinga. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy siya, para masiguro ang kaligtasan, naglagay siya ng tracking device sa ilong ni Wilzeg. Kaya kahit mawala ay mahahanap pa rin. Sinundan ni Lucy ang lokasyon patungo sa lugar na malapit sa Hollywood Boulevard. Sa tabi ng lawa, may USA sa harap niya, nilapitan niya ito para haplasan. Ngunit hindi inaasahan, isang hindi kilalang hayop ang biglang sumugod mula sa damuhan. At hinayla ang USA palayo. Agad na kinuha ni Lucy ang kanyang baril, ngunit hindi nagtagal, siya ay hinayla rin ng halimaw. Nalaglag ang kanyang baril sa likuran at pinaputok niya ito, at kahit na nakatakas siya ng ligtas. Ang bag na may laman na bungo sa likuran ay nakuha ng halimaw. Higit pa rito, mabilis itong naglaho sa ilalim ng lawa. Nang akma nang tumalon si Lucy sa lawa, hinawakan siya ni Cooper mula sa likuran at tinutukan ng baril. Tinutukan niya sa ulo si Lucy at ginamit ang puwete ng baril para itumba siya.
Ngunit kahit anong hanap niya, hindi niya makita ang bungo. Inapakan niya ang malagkit na bagay sa tabi ng lawa at napagtanto niyang kinain na ni Glooper ang bungo. Isinabit ni Cooper si Lucy at paulit-ulit siyang isinasawsaw sa lawa. Gusto niyang gawing pain si Lucy, ngunit biglang lumitaw si Glooper, ang halimaw na mutante na gutom at nahulog sa bitag. Malaki ang pagkakabuka ng bibig ni Glooper, handa nang lunukin ang biktima. Si Lucy ay napilitang isugal ang sarili at sinipa si Cooper na pumunta para tulungan siya, ngunit sa halip ay itinapon siya nito gamit ang buntot. Kinuha ni Lucy ang bag sa tabi at malakas na ibinato sa ulo ng halimaw. Sa wakas ay nakawala siya, at si 404 na ay tumakbo rin para kagatin ang binti ni Glooper. Agad itong tumalon sa tubig para magtago sa ibang lugar habang sinusubukan ni Maximus na ayusin ang kanyang baluti. Samantala, nakatanggap ng mensahe ang communication device ni Titus mula sa nakatataas. Nagtatanong ito tungkol sa progreso, at si Maximus ay napilitang gamitin ang pangalan ni Titus para sumagot. Sinabi niyang patay na ang kanyang kasamahan. Sa ngayon, para maayos ang pyesa, kailangan niya ng 5 takip ng bote. Nagbenta lang siya ng 1 ngipin para makalakam ng sapat na pera para sa pagkukumpuni. Bukod pa rito, kailangan ding mag-ingat ni Maximus sa mga tulisan na nagbabalak galawin ang kanyang baluti. Pagkatapos ng kalahating araw, pagod na siya at halos hindi na niya mapatakas ang mga tulisan. Sa sandaling iyon, isang helicopter ang lumipad patungo sa kanya. Hindi inaasahan na ang Brotherhood of Steel ay nagpadala pa ng isa pang kasama, si Maximus. Upang maiwasan na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ay nagmadaling pumasok sa loob ng baluti. Ang orihinal niyang balak ay durugin ang ulo ng kasama para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ngunit ang laging yumuyukong anyo ng kalaban ay nagbigay kasiyahan sa pagmamataas ni Maximus. Sa pagkakataong ito, ang kasama ay may dalang bagong utos mula sa punong pastor. Ngayon, hindi lang ang Brotherhood of Steel ang naghahanap sa mga labi ng lumang mundo. Sino mang makahuli kay Wilzeg ang mamumuno sa wasak na rehiyon. Kaya ang tungkulin ng kabalyero ay alisin ang lahat ng balakid. Ang bagong kasama na ipinadala ng nakatataas ay napakabilis. Alam mo na hinahanap din ng ghoul si Wilzeg, agad na hanapin ang bakas ng radiation sa ilalim ng lupa. Sa sobrang bilis, natagpuan ng 2 tao ang walang ulo na bangkay ni Wilzeg. Hula ni Maximus, ang kabilang ulo ang siyang susi na kailangang hanapin. Kaya sinundan nila ang bakas at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa kabilang banda, sa Bunker 33, ikinulong nila ang 16 na raider mula sa ibabaw. Dahil paunti ng paunti ang tao sa bunker, kaya umaasa ang pansamantalang tagapamahala na maaari nilang baguhin ang mga bilanggo. Ngumiti si Norm nang may paghamak. Bakit pa kailangang baguhin ang mga mamamatay tao? Sa pamamagitan ng direktang pagpatay sa kanilang lahat bilang paghihiganti para sa ating mga kababayan. Sa loob ng bunker, hindi pa kailanman lumabas ang marahas na opinyon na iyon. Lahat ay nagpakita ng mukhang nagulat, nagmadaling ipinaliwanag ni Norm na nagbibiro lang siya. Sa sandaling iyon, may isang kawani na lumapit upang magulat. Nasira ang water chip ng bunker. Ang natitirang tubig ay sapat lamang upang mapanatili ang kanilang buhay sa loob ng 2 buwan. Lumipat ang kuha sa wasak na mundo. Si Maximus at Toy Tang ay pumunta sa lawa kung saan nakatira si Glooper. Biglang nagpanik ang metro, tumalon-talon si Toy Tang. Hula niya, tiyak na may radioactive na halimaw sa ilalim ng lawa. Pagkasabi pa lang, sumugod si Glooper kay Maximus at sinabihan si Toy Tang na umatras. Habang siya na lang ang haharap sa halimaw, hindi niya inaasahan na mabilis na maubusan ng bala at susugod na rin ang halimaw. Sa sandaling malapit ng lamunin ng malaking bibig ni Glooper, si Maximus sa kanyang tiyan, biglang nagpaputok si Toy Tang at tinamaan ang baba nito. Dahil sa sakit, mabilis na sumugod si Glooper sa pampang, binuksan ang bibig at nilamon ang kalahati ng katawan ni Toy Tang. Nagmadaling tumakbo si Maximus para iligtas siya, hinawakan niya ang balikat ni Toy Tang at hinayla palabas. Sa oras na iyon, nagpakita na ng lakas ang baluti ni Maximus. Hindi lang nahila ni Maximus si Toy Tang palabas, pati ang esophagus ni Glooper ay nahila rin ito. Ang sapatos ni Lucy at ang ulo ni Wilzeg ay iniluwa sa tabi ng lawa. Sa ganoong paraan, natagpuan ng dalawa ang kanilang target, at hindi pa alam ni Cooper ang nangyari. Habang kasama niya si Lucy, nagpatuloy sila sa paglalakbay, saan kaya mapupunta ang kapalaran ni Lucy. Ang radioactive fallout ay nagdulot ng mutasayon sa mga nilalang, at ang buong mundo ay nalubog sa pagkawasak. Ang mga inapo ng mayayaman ay naninirahan sa mga underground bunker.
Ang mga mahihirap ay nabubuhay lamang sa ibabaw na puno ng radiation. Hanggang sa may isang mananaliksik na nagdala ng teknolohiya, na kayang baguhin ang mundo, at nagtungo sa magulong hukay na ito. Ang mga puwersa ay nagpakilos ng lahat ng kanilang lakas para mahuli siya. Si Cooper ay dumaan sa isang klinika sa kanluran kung saan may narinig siyang sigaw ng isang lalaki. Pinapasok ni Cooper si Lucy para mag-imbestiga, ngunit sa loob ay may isang ghoul na nagngangalang Rocker. Mukhang kilala niya si Cooper, at unti-unting nawawala ang katinoan ni Rocker. Mukhang hindi magtatagal at magiging DMB na siya. Ang mga ghoul na kumakain ng tao ay nangangailangan ng espesyal na gamot para mapanatili ang kanilang katinoan. Ngunit ang gamot na ito ay napakamahal, kaya naman si Cooper ay nagsisikap na kumita ng pera sa gantimpala. Binanggit ni Cooper ang mga nakaraang pangyayari kay Rocker, pagkatapos ay binaril niya sa ulo habang hindi nakatingin ang kalaban. Sa halip na mamatay sa paghihirap, mas mabuting mamatay ng may katinoan. Si Cooper ay naghiwa kay Rocker at kinain ang laman loob ng kapwa niya. Ito ang batas ng kaligtasan dito sa simula, tumanggi pa si Lucy. Ngunit ang pagkauhaw at gutom ay nanaig sa lahat, kaya't kaya na niyang uminom ng maruming tubig sa gilid ng kalsada. Nais sanang asarin ni Cooper si Lucy, ngunit bigla siyang umubo ng walang tigil. Sinamantala ito ni Lucy para tumakas, ngunit may malaking hukay sa harapan. Wala nang matatakbuhan si Lucy, nahuli siya ni Cooper, galit na kagat ni Lucy ang daliri ng kalaban. Ngunit si Cooper ay mayroon talagang balak na gumanti. Agad niyang hinugot ang kutsilyo at tinangkang putulin ang daliri ni Lucy. Nagkaroon sila ng saglit na pag-aagawan bago sila muling kumalma. Si Cooper ay lumapit sa isang supermarket para makipagtransaksyon sa supplier sa pamamagitan ng walkie-talkie. Pagkatapos nilang magpalitan ng isang buong babae, hiniling ng supplier na suriin ang mga kalakal. Hindi inaasahan, pagpasok pa lang ni Lucy sa supermarket, biglang nawalan ng malay si Cooper. Sa loob ng supermarket, may isang robot na nakakita kay Lucy na nawalan ng isang daliri. Agad nitong inakay si Lucy papasok para gamutin. Naghanap ang robot ng isang daliri sa drawer. Ginamit nito ang teknolohiya para ikabit ito sa kamay ni Lucy. Ito ang unang pagkakataon. Naramdaman ni Lucy ang kabaitan mula nang umalis siya sa bunker. Inakala pa ni Lucy na ibebenta siya sa masamang tao bilang alipin. Ang pag-iisip na iyan ay kasuklam-suklam, gusto ko lang kunin ang mga lamang loob mo. Pagkasabi nito ng robot ay tinurukan niya ito ng pampakalma. Itinulak niya ito papasok sa loob ng glass cabinet na puno ng mga ghoul. Lumapit ang robot sa dalawang boss at sinabing dinala na niya ang bagong dating. Pinadali ng boss ang robot na kunin ang mga mahahalagang gamit kay Lucy. Narinig ito ng robot at agad nitong itinulak si Lucy patungo sa operating room. Hawak niya ang chainsaw at itinutok kay Lucy. Si Lucy naman ay kumuha ng electric shocker at ikinabit sa talam ng chainsaw. Kaya nag-short circuit ang robot, mabilis siyang kumuha ng panlinis sa ilalim ng tubo. Pagkatapos ay bantaan ng robot sa harap ng boss. Ito ay robot, tama ba? Kinuha mo ulit ang aircon bilang hostage. Hawak ni Lucy ang baril ng robot at sinabing ilalagay ko ang panlinis sa loob. Ito ay lubhang nakakalason. Boss, madali tayong mag-usap. Sumang-ayon siyang palayain si Lucy, ngunit pinilit niya itong palayain ang lahat ng ghoul. Nagtinginan ng dalawang boss, at sa huli ay binuksan ang cabinet kung saan nakakulong ang mga ghoul. Tumakbo ang mga ghoul, ngunit nakita ni Lucy na may mga nakakulong pa kaya pinilit niya itong palayain. Hindi nila alam na mga ligaw na ghoul pala ang nasa loob. Ang mga ito ay parang mga DMB. Ang dalawang masasamang boss ay namatay sa kamay ng ligaw na ghoul. Sa huli, may isang ghoul na lumabas, halos wala na itong bait. Ayaw siyang patayin ni Lucy, ngunit alam niya ang mga patakaran ng mundong ito. Kaya sa huling sandali, pinaputok niya ang gatilyo. Kinuha ni Lucy ang gamot at umalis sa supermarket. Si Cooper ay nakahandusay sa lupa. Kung iba iyon, sinamantala na siyang pinatay. Ngunit sa kabutihang palad, nakilala ni Cooper si Lucy. Marahil ay naapektuhan din siya ng mapangwasak na mundo. Ngunit hindi nawala ang sarili niya, iniwan ni Lucy ang gamot at umalis. Pagkaayos ni Cooper ay agad siyang sumugod sa supermarket at doon niya natuklasan ang videotape. Ang lalaki mula sa bayan ng Death House, pinanood ni Cooper ang videotape. Ito ang sikat niyang gawa pagkatapos niyang magretiro. Hindi inaasahan na ang may-ari ng supermarket ay tagahanga pala ni Cooper. Sa Vault 33, hindi pa rin isinuko ni Norm ang plano niyang parusahan ang mga kriminal.
Hinuli nila ang lahat ng tao sa Vault 32. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ng Vault 32. Ngunit alam kong hindi sila inosente. Naguluhan si Norm nang marinig iyon. Subukan mong tingnan ang mga talaan ng Shelter 32. Ang resulta ay tinanggihan. Mapipilitan si Norm na hanapin ang kanyang pinsan na si Chet. Sabay silang pumasok sa inabando ng Shelter 32. Tumawid sila sa tuyong bukid papunta sa management room. Sinuri nila ang wristband ng bangkay at natuklasan na. Ang huling beses na nakakuha sila ng life signal ay 2 taon na ang nakalipas. Namatay sila bago pa man dumating ang mga mananakop. Sino ang pumatay sa mga residente ng Bunker 32? Ang TV sa tabi ay nagpapalabas ng balita tungkol sa isang kolonya ng daga na naninirahan sa komunidad ng daga. Sila ay nagtatamasa ng pinakamahusay na supply at pamumuhay. Ngunit sa huli ay magkakaroon ng problema sa pagdami ng populasyon. Ang mga daga ay nagsisikap na makipaglaban para lamang sa limitadong pagkain para mabuhay, maaari lamang silang kumain ng kapwa nila daga. Ang 2 tao ay kinilabutan ng marinig iyon at naramdaman na ang bunker 32 ay katulad ng komunidad ng daga na binabanggit sa TV. Ang kanilang hula ay mabilis na napatunayan ng mga bangkay na nagkakabigkisan sa lupa. Sa dingding ay may nakasulat pa gamit ang dugo, alam namin ang katotohanan. Nagpatuloy sina Norm at Chet sa loob, pumasok sila sa opisina ng manager. Nakita nila ang manager na nakatali sa upuan, ang bangkay ay nabubulok kasama ang isang masamang ngiti. Mukhang baliw, ginamit niya ang computer ng manager para tingnan ang mga tala. Natuklasan na lahat ng pinto sa Bunker 32 ay binuksan mula sa labas. Ngunit tanging personal na computer lamang ang makakapagbukas ng pinto mula sa labas. Hinahanap ni Norm ang may-ari ng computer at natuklasan na ang nagbukas ng pinto ay ang sariling ina ni Rose. Kaya pala kilala ni Moldaver si Lucy, pero hindi nagduda si Norm sa nanay niya dahil matagal na itong patay. Akala niya may nagnakaw ng computer nito. Dumating ang 2 sa pinagtagpuan ng mga Bunker 32 at 31. Doble ang dami ng bangkay dito. Mukhang gusto nilang makapasok sa Bunker 31 noon. Inalerto ni Chet si Norm na dapat na silang umalis, baka sila paghinalaan kung matagal sila. Walang nakakaalam na napapansin na ni Betty ang kakaibang kilos ni Norm. Pero wala siyang balak tumigil, mabilis niyang sinuri ang mga record ng bunker. Agad niyang nalaman na kasama ang tatay niya sa mga tagapamahala ng Bunker 33. Lahat ay galing sa Bunker 31 ng sabay-sabay. Ang mga miyembro ng Bunker 33 ay bumoto para pumili ng bagong tagapamahala. Si Betty at ang kanyang ina ay galing din sa Bunker 31. Sinabi ni Norm ang kanyang pagdududa kay Chet, ngunit hindi naman nagtaka ang kausap niya. Ang tagapamahala ng 32 ay galing din sa Bunker 31. Dahil ang Bunker 31 ay may mas maraming supply ng pagkain, mayroon din silang slogan. Kung may makita kang kaguluhan, pumunta ka sa Bunker 31. Ang nobya ni Chet ay galing din sa Bunker 31. Tinanong ni Norm kung may espesyal ba doon. Mas masarap daw ang mashed potato doon, ganoon din ang sabi ng tatay ko dati. Si Betty, bagong upo pa lang, ipinasyal ang mga tao sa Vault 33 sa Vault 32. At naghahanda pa siyang pumili ng isang seksyon na lilipat doon. Para itayo muli ang Vault 32, napansin ni Norm na nalinis na ang lugar. Huwag mong sabihin, kahit bangkay ng tao at bakas ng dugo ay wala. Ipinaliwanag ni Betty na kung gusto nilang magamit muli ang Vault 32, kailangan itong linising mabuti. Tinanong ni Norm si Betty kung nasaan ang computer ng nanay niya. Sinabi ni Betty na inilibing niya kasama ang bangkay ni Rose, at ako at ang iyong ama ang personal na naglibing. Ang kwento ay nag-iba ng pagkatapos ng matinding labanan, si Maximus ay nakabuo ng pagkakaibigan kay Thaddeus, na nagpayo kay Maximus na iguhit para sa kanya ang letrang T, na kumakatawan kay Titus upang ipahayag ang kanyang determinasyon sa brotherhood. Nang marinig ito ni Maximus, labis siyang naantig kaya tinanggal niya ang maskara at inilabas ang kanyang tunay na mukha. Ngunit hindi inaasahan, agad na nagbago ang isip ni Thaddeus at sinabing ibubunyag niya ang pekeng pagkakakilanlan ni Maximus. Nagalit si Maximus at gustong patayin si Thaddeus para patahimikin siya, ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, binunot ni Thaddeus ang susi, binuksan ang armor, at kinuha ang power core. Si Maximus ay natrap sa loob ng baluti na dala ni Thaddeus, dala ang ulo ni Wilzeg para i-deliver. Si Maximus ay malas na naiwan sa loob ng baluti hanggang umaga. Sa oras na iyon, may lumabas na kawan ng mga radioactive na ipis. Gusto nilang pumasok sa loob ng baluti,
At sa sandaling iyon, lumabas si Lucy at pinasabog niya ang isang ipis. Napagtanto niya na ito ang taong dating nagligtas sa kanya. Sa dati niyang ugali, tiyak na bubuksan niya ang baluti para iligtas ang kabilang tao, ngunit ngayon ay wala siyang mapagkakatiwalaan. Sinundan niya ang tracking device ng ulo papunta rito. Hindi mo dapat alalahanin ang mga bagay na hindi mo responsibilidad. Sa oras na ito, si Lucy ay nagsusuka, ito ay sintomas ng radiation poisoning. Sabi ni Maximus, sa aking braso may radar, kailangan mo lang akong iligtas at tutulungan kita. Kung hindi, kapag nawalan ng malay si Lucy, pareho kayong mamamatay. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Ano ang pangalan mo? Ako si Titus. Sa huli, tinulungan pa rin ni Lucy siyang tanggalin ang baluti, habang si Maximus ay magsisisi balang araw dahil hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan. Pagkatapos mabigyan ng gamot si Lucy para maibalik ang lakas niya, naghanda si Maximus na habulin si Thaddeus para makuha ang mahalagang bagay. Matalino si Lucy at agad niyang nahulaan na hinahanap ni Maximus ang ulo ni Wilzeg. Ano man ang mangyari, ang tigang na lugar na iyon ay gustong makuha ng lahat. Kaya nag-alok si Lucy kay Maximus, maaari kitang tulungan sa paghahanap ng ulo na iyon gamit ang aking tracking device. Bilang kapalit, kailangan akong pahiramin ng ilang kabalyero ng Brotherhood para hanapin ang aking ama. Natakot si Maximus na baka bumalik si Thaddeus para magsumbong, kaya pumayag siyang makipagtulungan kay Lucy. Habang naglalakad at nag-uusap silang dalawa, hindi nila inaasahan na habang naglalakad sila sa riles, may dalawang kainahinalang tao ang lumitaw sa harapan nila, magkalayo sila ng 10 metro. Tinatanong nila sina Maximus at Lucy kung may dala ba silang armas. Kalmadong sinabi ni Maximus na wala, ngunit sa katotohanan, naghahanap siya ng pagkakataon na barilin sila. Si Lucy ay lubos na naguguluhan. Mayroon tayong armas, bakit sinasabi nilang wala? Hindi ba't kailangan pa nating palakihin ang isyu sa mga ordinaryong tao? Iminungkahi niya na itaas ng magkabilang panig ang kanilang mga kamay at lumapit sa gilid ng kalsada. Sa ganoong paraan, masisiguro na walang magaganap na pag-aaway. At habang papalapit ang dalawa, ipinakita ng babaeng nasa kabilang panig ang kanyang masamang mukha. Sa isang iglap, sabay na hinugot ng dalawa at ni Maximus ang kanilang mga baril. Buti na lang at mas mabilis kumilos si Maximus at pinatay silang dalawa. Samantalang ikaw ay tinamaan lamang sa braso. Sinuri ni Maximus ang kabilang panig at natuklasan na sila ay miyembro ng gang na masamang demonyo. Isang organisasyong nagpapakain sa mga tao. Si Lucy ay labis na nawalan ng pag-asa nang marinig niya ito. Kung hindi dahil sa paghahanap sa kanyang ama, hindi na sana siya aakyat sa ibabaw ng lupa habang buhay. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa Shady Sands, ang unang kabisera ng California Republic. Sinasabing mayroong 3,400 tao dito pagkatapos ng digmaan. Ang mga tao dito ay may parehong layunin sa mga bunker. Lahat ay gustong itayong muli ang sibilisasyon sa wasak na lugar. Ngunit nabigo ang plano ng California. Ang lungsod ay nawala. Si Maximus ay isa ring maswerteng nakaligtas sa sakuna. Ngunit ayaw kong magbunyag ng masyadong marami dahil umaagos pa ang sugat ko. Dumating kayo sa Horton Lab na ito ay pag-aari ng kumpanyang Vontech. Pumasok si Lucy para hanapin ang first aid kit. Hindi mapakali si Maximus kaya sumunod siya. Hindi inaasahan, sa isang iglap, nawala si Lucy. Itinulak ni Maximus ang malaking pinto pagkatapos ay natrap siya. Nang magising kayong dalawa, natuklasan ninyong nasa bunker 4 kayo. Bago sumiklab ang digmaang nuklear, si Cooper ay dating kinatawan ng kumpanyang Vontech. Nagsulong ng modelo ng bunker 4. Ang bunker 4 na ay may 71 sentimetrong kapal ng pader, na kayang iwasan ng lahat ng radiation. Pumili rin ang kumpanyang Vontech ng 80 voluntaryo. 5 taong pagsubok noon, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Cooper sa isang taong nagngangalang Asken. Ang taong ito ay dating kasali sa pagdedesenyo ng T-45 power armor. Kaka-rating lang sa kumpanya ng Vontech, si Asken ay tapat sa plano ng bunker. Itinuro pa niya na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa 2 salitang pamamahala. Hindi pinansin ni Cooper ang sinabi ni Asken. Kailangan pa niyang dumalo sa premiere ng pelikula kasama ang kanyang asawa. Ang karangyan ng nakaraan ay tila nasa harapan niya. Ngunit sa sandaling ito, si Cooper ay nakahandusay sa sahig ng supermarket. Isang grupo ng mga taong nagpapakilalang taga-gobyerno ang biglang sumulpot, at pinatulog ka sa tabi ng bunker 4. Hindi lang nila ginamo si Maximus, kundi nagpadala rin sila ng search team para hanapin ang armor ni Titus. Mula sa kanilang pag-uusap,
Nalaman ko na karamihan sa mga residente ng Bunker 4 na ay mga refugee mula sa Shady Sands. Hindi sila katulad ni Lucy, na ipinanganak at lumaki sa ilalim ng lupa. Mag-iingat muna kayo sa 2 tao na naka-isolate. Siguraduhin na wala silang anumang nakakapinsalang materyal sa katawan. Nang pumasok si Lucy sa bunker, nawala na ang pag-iingat niya. Hindi nila alam sa labas ng isolation room na ipinapakita ang mga subject ng eksperimento. Ilang oras ang lumipas, pinayagan silang lumabas at malayang gumalaw sa shelter 4. Ayaw ni Maximus na magtagal pa ngunit iginiit ni Lucy na sundin ang sinabi ng doktor. Na manatili siya rito para gumaling. Sa oras na iyon, dumating ang manager upang bigyan sila ng ilang paalala. At binalaan sila na huwag lumapit sa ika-12 palapag. Ang manager ay may isang mata lamang at mukhang kakaiba. Napansin ni Lucy sa paligid na lahat ng tao rito ay ganoon din ang itsura. Kahit na maraming naapektuhan ng radiation ang nagkaroon ng mutasayon, ngunit may kakaiba siyang naramdaman kaya kinausap niya ang manager, at nalaman niyang labis na kinaiinisan ng kausap niya ang mga tao sa ibabaw. Ngunit dahil sa mga lumang patakarang itinakda ng Vault 4 na ay napilitan silang tanggapin sila. Nais pa sanang magtanong ni Lucy tungkol sa floor 12 ngunit pinaalis siya ng manager sa silid. Samantala, si Maximus naman ay labis na mausisa kung saan nanggagaling ang enerhiya. Kaya naghanap siya sa lahat ng sulok at nakakita ng isang bloke ng enerhiya. Nang akala niya ay magnanakaw na siya, biglang lumitaw ang isang bawas. Inayos na niya ang kwarto mo kung dito sa disyerto ay luho na iyan. Si Maximus ang unang beses na naligo ng mainit na tubig mula nang ipanganak siya. Pagkatapos kumain ng isang lata ng isda wala na siyang ibang naiisip. Bumalik tayo sa nakaraan ni Cooper. Mahigit 200 taon na ang nakalipas inis na siya sa peking buhay sa Hollywood. Gusto niyang iuwi ang pamilya niya sa probinsya pero tumanggi ang asawa niyang si Barb. Hindi niya pwedeng mawala ang trabaho niya sa Vontech kung hindi ay hindi siya makakakuha ng pwesto sa bunker. May pera tayo, makakabili tayo ng pwesto sa bunker. Ngunit hindi makabili ng magandang matitirhan, naguguluhan si Cooper. Hindi ba maganda ang pagkakaroon ng bunker? May sasabihin sana si Barb pero pinigilan niya ang sarili. Ngunit mula sa detalyeng ito, mapapansin na may mas malaking sikreto pang nakatago sa likod ng bunker. Ang bunker 4 na kinaroroonan ni Lucy ay posibleng hindi gaanong ligtas. Pagkatapos, pumunta si Cooper sa bar para hanapin ang kaibigang si Charlie. Si Charlie ay abala kamakailan sa paglaban sa kumpanyang Vontech. Nais niyang payuhan si Cooper na ang gobyerno ng Estados Unidos ay ipinagkatiwala ang misyon ng kaligtasan ng sangkatauhan sa kumpanyang Vontech. Sa loob ng maraming taon, umasa ang Vontech sa paniniwalang magkakaroon ng apocalypse at kumita ng bilyon-bilyong dolyar sa pagbebenta ng mga bunker. Tila kinokontrol nila ang buong Amerika. Tinanong ni Charlie si Cooper kung naisip niya ba na kung magtagumpay ang negosasyon sa kapayapaan. Malaki ang lugi ng kumpanya ng Vontech kaya tiyak nakikilos sila para makialam sa negosasyon sa kapayapaan sa pagitan ng Amerika at ng bansang kaaway, upang matiyak na magaganap ang apocalypse. Pagkasabi nito, nag-iwan si Charlie ng business card, at sinabihan si Cooper na dumalo sa isang pagpupulong kung interesado siya. Ang pag-uusap na ito ay nakaapekto kay Cooper kinabukasan. Nalaman niya na mayroong isang patakaran sa loob ng bunker. Bawal mag-alaga ng aso. Tinanong ni Cooper ang kanyang asawa kung sino ang nagtakda ng patakarang ito. Ano-ano pang mga patakaran ang itinakda nila pagkatapos noon. Sabi ni Barb, huwag masyadong mag-alala sa maliliit na detalye. Ngunit naiintindihan ni Cooper na ang problema ay hindi tungkol sa kung papayagan o hindi ang pag-aalaga ng aso. Isang tao ang nagtakda ng patakaran, nang hindi kumukonsulta sa sinuman. Ito ay may kinalaman sa demokrasya at kalayaan. Nagalit ng husto si Barb pagkatapos makinig at sinabing nagsisikap ako para sa ating pamilya na makapasok sa bunker, lalo na para sa mga manager na maaaring mag-monitor sa ibang mga bunker. Ito ang pinakamahusay na kaayusan sa apocalypse. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, makikita ang ranggo at papel ng mga bunker. May pagkakaiba, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Dinala si Cooper sa harap ng taong nagpapakilalang presidente. Ang resulta, ang presidente ay dating kaibigan ni Sorrel. Ang super-duper supermarket ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ni Sorrel. Kung hindi niya parurusahan si Cooper dahil sa paninira sa supermarket, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno. Ngunit dahil sa ugali ni Cooper, gusto niyang umalis ngayon, aalis siya. Hindi ka man lang nag-aksaya ng lakas para maalis. Ang bodyguard ng presidente,
Pagkatapos ay kinuha ang wanted poster sa dingding. Tinatanong niya si Sorrel kung bakit may warrant of arrest ang babaeng iyon. Si Moldaver iyon. Hindi ko siya naalala na ganyan ang itsura. Sa katunayan, mahigit 200 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Cooper. Ang organisasyong ipinakilala ni Charlie ay nakilala si Moldaver. Kasabay nito, dinala si Lucy ng isang tao mula sa bunker. 4 sa isang kakaibang ritual. Sabay-sabay silang bumigkas ng panalangin sa ina ng apoy. Iligtas po ninyo kami upang makabalik sa Shady Sand City. Magbubuhos ng sariwang dugo, pagkatapos ay isasabit ng lahat ang larawan ni Moldaver. Tinatawag siyang ina ng apoy. Napagtanto ni Lucy na totoo ang sinabi ni Maximus. Hindi sila maaaring magtagal dito, ngunit si Maximus ay naadik na sa canned food. Nagpa siya si Lucy na umakyat sa 12 palapag upang hanapin ang katotohanan. Doon, nakakita siya ng maraming garapon na may formalin, at nanood ng isang video ng isang babaeng nanganak kay Glooper. Pagkatapos ay kinain siya ng mga ito, puno ng hibernation pod ang buong 12 palapag. Malinaw na ito ay isang eksperimento sa tao, sa sandaling iyon ay pumasok ang isang mananaliksik. Hindi sinasadyang nakagawa ng ingay si Lucy na nakakuha ng atensyon ng kabilang panig. Agad na pinindot ng mananaliksik ang alarm button, kahit na may kakayahan si Lucy na lumaban, dahil sa dami ng kalaban. Nahuli pa rin siya, ngunit pansamantalang ligtas pa rin si Lucy. Ang tagapamahala at nagpakita sa iyo ng isang video. Ito ang mga larawan ng mga unang naninirahan sa Bunker 4. Mula noon, ang mga unang naninirahan ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga tao. Ngunit dahil nawalan ng kontrol ang mga subject ng eksperimento, kinain ng halimaw ang tagapamahala ng bunker. Pinuksa ng subject ng eksperimento ang lahat ng orihinal na naninirahan. At nagparami ng mga inapo, kaya ganyan ang itsura ng lahat, dahil ang kanilang mga ninuno ay binago upang maging halimaw sa video. Ang 12 palapag ay hindi na nagsasagawa ng mga eksperimento, para mabawasan ang kanilang pagdurusa. Ang Shelter 33 ba ay nagsagawa ng eksperimento, hindi kailanman. Hindi naniniwala sa sinabi ni Lucy, nangako siyang ang mga unang residente ay dapat magbigay ng aral kay Lucy. Habang nag-e-enjoy si Maximus sa kanyang silid, nakita niyang dinadala si Lucy. Sa wakas ay ibinaba niya ang popcorn na hawak niya. Dinala si Lucy sa plaza. Ang tagapamahala ay may hawak na kutsilyo. Sa sandaling inakala ni Lucy na tiyak na mamamatay siya, pinuputo ng tagapamahala ang mga lubid na nagtatali sa kanya. Ang kanilang paraan ng pagpaparusa ay ang pagpapatalsik sa mga kriminal pabalik sa ibabaw. Bukod pa rito, binigyan din sila ng pagkain ng tagapamahala. Sa loob ng 2 linggo, si Lucy ay sobra na, mukha silang nakakatakot pero mabait sila. Umaasa siyang tatanggapin ng administrator si Maximus. Dahil gusto niya talaga dito, pagkasabi pa lang niya, ninakaw na niya ang energy core. Gusto niyang i-activate ang armor para iligtas si Lucy. Pagdating pa lang ni Maximus, sinaktan na niya ang mga residente. Nagmadaling pumunta si Lucy para magpaliwanag at humingi ng tawad, bilisan niyo siyang dalhin sa emergency room. Hindi kayang sirain ni Lucy ang isang buong komunidad para lang iligtas ang kanyang ama. Kaya pinabalik niya kay Maximus ang energy core, matapos ang panahon na magkasama sila. Nagkaroon ng damdamin si Lucy kay Maximus. Inalok niya ito ng kusa na kapag natapos na ang lahat, maaaring pumunta si Maximus sa Bunker 33 para tumira kasama niya. Marahil ay naapektuhan si Maximus ng katapatan ni Lucy. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang para sabihin ang kanyang pagkakakilanlan at tinanggap na aalis si Lucy tulad ni Thaddeus. Ngunit hindi siya umalis kahit 2 linggo lang siya sa tigang na lugar. Ngunit alam niyang ang lugar na ito ay magtutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na lampas sa kanilang limitasyon. Kung magsasabi si Maximus ng totoo, patunay iyon na hindi siya masamang tao. Nagtinginan sila at ngumiti bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Bumalik tayo mahigit 200 taon na ang nakalipas noong unang nagkita sina Cooper at Moldaver. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Cooper na si Moldaver ay dating siyentipiko ng isang kumpanya ng pananaliksik. Nagsasaliksik sila tungkol sa enerhiyang nuklear, ngunit nang malapit na silang magtagumpay, binili ng asawa ni Cooper ang kumpanya niya. Sa loob ng mahigit 10 taon, ang Amerika ay naipit sa digmaan para sa mga yaman. Samantala, binili ng kumpanyang Vontech ang lahat ng imbensyon, na maaaring magtapos sa digmaan dahil ang mga imbensyong iyon ay makakasagabal sa kanilang modelo ng negosyo. Pagkasabi ni Moldaver, agad niyang ipinasok ang listening device kay Cooper.
Sinabi kay Cooper na ilagay sa asawa niya dahil sa sobrang pagkausyoso ay naglagay siya ng listening device sa pulse areas ng asawa niya. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Thaddeus ang ulo ni Wilzeg sa buong daan. Sinundan siya ng 404 para nakawin ang ulo. Binaliwala ni Thaddeus ang aso at nagpahinga muna sa gasolinahan. Tinanggal niya ang sapatos para tingnan ang sugat dahil natapakan ito ng armor kanina. No-disfigure ang buong kaliwang paa ni Thaddeus, kaya naiwan niya ang mga bagahe. Dala lang niya ang ulo at ang energy core. Ikinulong pa ni Thaddeus ang 404 sa refrigerator, at nagpatuloy siya sa paglalakbay. Hinabol siya ng isang taong nagpapakilalang doktor, at sinabi niyang ang kanyang serum ay makakapagpagaling ng lahat ng sakit. Si Thaddeus ay nagplano sanang barilin at patayin ng doktor at nakawin ang serum. Ngunit mayroon palang 12 bote sa bag ng kalaban. Baka sakaling nagkamali siya ng gamit at hindi pa siya namamatay, napilitan na lang si Thaddeus na gamitin ang energy core kapalit ng serum. Buti na lang at hindi nagsinungaling ang doktor. Ang bukong-bukong ni Thaddeus ay talagang gumaling na. Nakiusap siya kung mayroong istasyon ng radyo malapit dito. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa base. Sinabi ng doktor na kailangan niyang pumunta sa kalapit na Shady Sand City. Narinig iyon ni Thaddeus at agad na umalis. Hindi niya alam na hindi pa pala siya nakakalayo ng matagal. Si Cooper ay lumitaw malapit sa gasolinahan. Pupuntahan mo sana ang observatory para hanapin si Moldaver. Ngunit hindi mo inaasahang makita ang 404 na trap. Dinala mo ito kasama mo. Bago ang digmaan, nag-alaga rin ako ng aso, kaya mahilig ako sa aso. Sa kabilang banda, nakarating na si Thaddeus sa radio station. Nakipag-ugnayan siya sa Brotherhood. Naghihintay siya ng reinforcements, pero hindi pa dumarating ang mga taga-Brotherhood. Lumitaw sina Lucy at Maximus. Nagmadaling hinugot ni Thaddeus ang baril at binaril. Sinabi ni Lucy na wala siyang masamang intensyon, gusto lang niyang makuha ulit ang ulo. Umatras si Thaddeus ngunit natapakan niya ang bitag ni Gul. Tinamaan ng pana sa leeg pero kakaiba, hindi siya namatay. Mabilis pang ang gumaling ang sugat, kaya ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor ay hindi serum kundi lason. Nakita ng Gul na papalapit na ang helicopter ng Brotherhood. Lubos na nagpanik si Thaddeus, hindi magpapakita ng awa ang Brotherhood sa Gul. Sabi ni Maximus, ibigay mo sa akin ang ulo. Hahanap ako ng paraan para pigilan ang Brotherhood. Ibinigay ni Maximus ang ulo kay Lucy. Pagkatapos ay kinuha niya ang ulo ng bangkay at dinurog. Gagamitin mo ang peking ulo para linlangin ang Brotherhood. Si Lucy ay nagdala ng tunay na ulo para hanapin si Moldaver para iligtas ang kanyang ama. Nagkita sila sa Shelter 33. Samantala, sa Shelter 33, may naglalagay ng lason sa pagkain ng mga bilanggo. Pinatay nito ang ilang bilanggo, ngunit hindi ito pinansin ni Betty at nagpatuloy sa kanyang plano. Inilipat ng mga migrante ang ilang tao sa Shelter 32. Sina Norm at Chet ay naitalaga sa magkaibang lugar. Ayaw nang magpatuloy sa investigasyon ni Chet. Tang ina, pareho tayong duwag, kaya tayo nabubuhay sa mga silungan. Kung nakatira na kayo sa Bunker 32, kailangan nating pumili ng tagapamahala. Si Steph, na orihinal na residente ng Bunker 31, ang kumuha ng responsibilidad na ito. Samantala, habang nagpapalam ang lahat, si Norm ay nagtago sa opisina ng tagapamahala. Ginamit niya ang account ni Betty para makipag-ugnayan sa tagapamahala ng Bunker 31. Humingi siyang bumalik sa Bunker 31. Ang kabilang panig ay nagpadala ng mensahe, nahuli na ba tayo? Si Betty nga ay may itinatago. Nagpatuloy si Norm sa pagsagot, ipinaliwanag niya na ang misyon ay hindi sumusunod sa plano. Nag-alinlangan ang kabilang panig sandali bago nag-reply, buksan ang pinto ng Bunker 31, hayaan ninyong bumalik siya. Kinakabahan na pumasok si Norm sa Bunker 31, isang robot na may utak ng tao ang lumitaw. Sinuri niya si Five, hindi si Betty. Kaya itinaas niya ang Hyringilya para umatake, pero masyado siyang maliit at walang lakas para umatake. Diretsyong pumasok si Norm sa loob ng robot, sumigaw mula sa likuran, huwag mong basahin yan, huwag mong sindihan ang ilaw. Huwag mong suriin ang impormasyon, huwag mong suriin ang endpoint. Ang robot ay nagkumpisal na parang especially iya, si Five na lang ang kulang para malaman ang katotohanan. Sa kabilang banda, hindi nalinlang ng peking ulo ni Maximus ang Elder. Pero nangako siya na dadalhin niya ang Brotherhood para hanapin ang tunay na ulo. Nais siyang patayin ng Elder, pero si Dan sa gilid ay mariing nakiusap. Sa wakas ay muling pinili ng matatanda na pagkatiwalaan si Maximus.
Upang samahan siya sa paghahanap ng tunay na pinuno, sinabi pa ng matatanda na kung magtagumpay sila sa pagkakataong ito, itatayo niya kasama si Maximus muli ang kapatiran. Maghahari tayo sa wasak na lupain at magiging bagong Panginoon. Sa kabilang banda, nakarating si Lucy sa lugar na ito, iba ito sa inaasahan niya. Parang isang panlabas na bersyon ng isang bunker. Nagkakaloob sila sa isa't isa at namumuhay ng mapayapa. Sinundan ni Lucy ang mga sundalo patungo sa pinakamataas na palapag. Ang kanyang ama na si Hank ay nakakulong sa isang hawla. Si Moldaver ay kumakain kasama ang isang ghoul. Inilagay ni Lucy ang ulo ng tao sa plato nito. Pinilit siyang pakawalan ng kanyang ama. Kumuha si Moldaver ng isang bagay mula sa utak. At tinanong si Lucy, hindi mo ba gustong malaman kung anong klaseng tao ang iyong ama? Bumalik mahigit 200 taon na ang nakalipas. Pumunta si Cooper sa kumpanya ng kanyang asawa. Sinisigurado na matatag ang signal ng wiretap. Kasalukuyang nagpupulong ang mga senior management. Ang mga pangyayari ay umabot lamang dito. Malalaman na nina Lucy at Cooper ang tunay na katotohanan. Sa likod ng shelter noong taong iyon, ang tagapagtatag ng proyekto. Si Asken ay humaharap sa maraming problema. Halimbawa, kung sakaling may mabuhay pa sa labas pagkatapos ng digmaang nuklear, ano ang gagawin? Paglabas ng mga tao sa bunker, ay kakainin pa rin sila ng buhay, kaya nag-imbak si Asken ng sapat na pagkain para sa ilang siglo. Dahil ang oras ang pinaka-nakakatakot na kumakain, hindi nila kailangang maging mas malakas kaysa sa mga nasa labas, kailangan lang nilang mabuhay ng mas matagal. Ngunit may problema rin sa pananatili sa ilalim ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Kung ikukulong mo ang isang kawan ng mga daga ng matagal, kakainin nila ang kanilang kapwa. Kaya nagbigay ng solusyon sina Asken at Barb. Ang buong Amerika ay may mahigit 100 na mga bunker. Ang bawat senior manager ay mamamahala ng ilang bunker. At batay sa personal na pananaw ang pamamahala, pumili ng mga mahuhusay na henerasyon at tanggalin ang sobrang populasyon. Nagplano si Asken na magtayo ng 3 magkakaugnay na bunker. Iyon ay Bunker 31 hanggang Bunker 33. Ang Bunker 31 ay puno ng mga hibernation chamber. Ang mga unang henerasyon ng mga manager ay maaaring mag-hibernate at mabuhay ng daan-daang taon. Ang mga taong nakakuha ng karapatan ay magiging sentro. Ang mga Bunker 32 at 33 ay dalawang lawa ng pagpaparami. Ang Bunker 31 ay gagamit ng pamamaraan ng pamamahala upang magsagawa ng pagsasala at pagsusuri. Ang dalawang natitirang bunker ay pipili ng susunod na henerasyon para sanayin bilang isang organisasyon ng mga senior manager pagkatapos nilang lipulin ang lahat ng nasa labas. Ang mga taong ito ang mamumuno sa mundo tulad ng mga manager tulad ni Betty at Hank. Silang lahat ay mga senior ng kumpanya at sa pagpupulong ding iyon. May mga shareholder din na nagbigay ng magkasalungat na opinyon. Paano ninyo masisiguro na tiyak na magaganap ang katapusan ng mundo? Nagulat si Cooper nang marinig ang katotohanan at sa sandaling iyon ay may isang tagahanga na lumapit sa kanya para humingi ng autograph. Ang taong iyon ay ikaw, at sa sandaling ito lang nalaman ni Lucy ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Sinabi pa ni Moldaver kay Lucy na ang kanyang ina ay nag-iimbestiga sa bawat detalye. At natuklasan na ang mga tao sa labas ay nagtayo ng sibilisasyon. Kaya naman, inilabas niya ang kanilang mga anak at tumigil sa Shady Sands. Ngunit natagpuan sila ni Hank at kinuha ang mga bata. Kasabay nito, sinira niya ang sedan na matagal ng pag-aari ng kumpanyang Vontech. Ganito nila tinatrato ang mga tao sa labas, at ang bagay na nakatago sa utak ni Wilzeg. Ito ang energy core na ninakaw ng kumpanyang Vontech. Kapag nakuha ito, maaari nating itayong muli ang sibilisasyon. Ngunit tanging mga nasa loob lang ang nakakaalam ng password. Kaya naman kinuha ni Moldaver si Hank para tanungin ang password. Gusto sanang itanong ni Lucy kung nasaan ang kanyang ina, bigla siyang napalingon sa kwintas sa leeg ng isang ghoul, at doon niya napagtanto na ang kalansay na ito ang kanyang inang matagal na niyang hinahanap. Alam ni Hank na kung hindi siya susunod, tuluyan na niyang mawawala ang kanyang anak, kaya ibinigay niya ang password, ngunit kailangang paalalahanan ni Hank si Lucy. Si Moldaver ay hindi ang tagapagligtas sa ngayon, habang papalapit ang kapatiran. Isang matinding labanan ang magaganap, ang obserbatoryo ay magiging larangan ng digmaan. Ang mga nasa ibabaw ay hindi rin mas mahusay kaysa sa mga nasa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling ito, sila ay nagpapatayan para sa pag-aagawan sa kapangyarihan.
Bawat isa ay nag-aakalang sila ang tagapagligtas. Ngunit dahil sa kanila kaya nasira ang mundong ito. Nawalan ng tiwala si Lucy sa sangkatauhan, pagkatapos ay lumitaw din si Cooper sa obserbatoryo. Dahil naranasan na niya ang digmaan, naiintindihan niya ang kahinaan ng baluti. Pagkatapos ng ilang sandali, sunod-sunod na bumagsak ang mga baluti sa lupa. Tumalon si Maximus sa gitna ng ulan ng bomba at bala patungo sa tuktok. Sinira niya ang kandado ng kulungan ni Hank, gustong ibalik si Lucy sa silungan. Si Maximus ay naghirap sa buong buhay niya para lang makahanap ng mapagtitigilan. Ngayon ay matutupad na ang kanyang pangarap, ngunit sinabi ni Lucy na si Hank mismo ang Some-Iris sa Shady Sands. Sinira ang kanyang tahanan, sa sandaling ito, sinuot ni Hank ang baluti at pinatumba si Maximus. Gusto niyang hikayatin si Lucy na umalis, ngunit binaril at nasugatan siya ni Cooper mula sa likuran. Nasaan ang aking pamilya? Alam ni Hank na hindi siya papatayin ni Cooper. Kaya tumalon siya sa palapag para tumakbo at alam din ni Cooper na hahanapin ni Hank ang nasa likod nito. Kaya tinanong niya si Lucy kung gusto nitong sumama para hanapin ang nagtatag. Sa huli, aalagaan ng Brotherhood si Maximus. Ngayon kung hindi ka sasama, papatayin ka ng mga kabalyero. Nag-alinlangan si Lucy ng ilang segundo at binaril hanggang mamatay ang kanyang DMB na ina. Kasama si Cooper, sinimulan nila ang paglalakbay, nagising si Maximus at natuklasan na umalis na si Lucy. Pagkatapos ay tumakbo si Moldaver para i-activate ang power core. Pagkatapos nito, nagliwanag ang mga gusali, natupad ni Moldaver ang kanyang hiling at niyakap ang kanyang sugat. Habang humihinga ng huling hininga, ang misyon ni Maximus ay ganap na kabaligtaran ng kay Lucy. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Fallout, science fiction na bagong labas na pinamagatang. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito sa sukat na 10? Ilan ang ibibigay ninyong puntos sa pelikula? Ipadala ang inyong sagot sa ibaba sa comment section para malaman namin, ha? Salamat sa inyong pag-aalala at panonood. Paalam at magkita-kita tayo ulit.